Lindon. Doc. Pwede ko bang isiyaw si Dr. Santos? Of course, Doc. Thanks. Doc, congrats po ah. Salamat, Annalyn. Kapag nasa ospital tayo, doon mo lang ako tawagin, Doc. Pero kapag tayo-tayo lang, pwedeng daddy, tatay, kahit ano. Pero hindi kita pipilitin hanggang matanggap mo ako. Nasaan nga po pala si nanay? Kasama ang tatay mo. Po? Kasama niyo po si tatay? Nagpaalam sa akin ang tatay mo, kakusapin ang nanay mo, kaya okay lang sa akin. Dok, salamat po ah. Salamat po at hinayaan niyo po na magkausap po si nanay at si tatay. Oo naman. Lalo na ngayon, kasal na kami ng nanay mo. Kaya confident ako na hindi na siya maaagaw sa akin ng tatay mo. Dahil pag-aari ko na si Lynette. Dok, di ba kapag mahal po natin yung isang tao, hindi naman po natin aangkinin. Kasi hindi naman po natin sila pagmamayari eh. Annalyn, kapag nag-asawa ka, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Nasa Bible yan. Ang babae dapat nagpapasakop sa asawa nila. Ang ibig sabihin nun, somehow, pag-aari na sila ng asawa nila. Sa totoo lang, wala nang point na mag-move on ako. Dahil wala na nga akong career. Wala ka na rin sa akin, Lynette. RJ, huwag mo sabihin yan. Nandiyan ang mga anak mo. Isipin mo si Zoe, isipin mo si Annalyn. Isipin mo ang papa mo, si Ma'am Giselle. Maraming nagmamahal sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mong hayaan na mawala sa'yo yung Apex. Nang dahil lang kay Moira. RJ, yun ang buhay mo. Bakit hindi ka bumalik sa pagiging doktor? Mag-aral ka ulit. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Siyempre, kaya mo. Huwag mong papabayaan ng Apex. Kung gusto mo maging legacy yung Apex para sa mga anak mo, dapat labanan mo si Moira. Ipakita mo sa mga tao na competent ka pa. Kung paano mo gagawin yun, alam mo, nag-research ako kung ano pwede mong gawin para sa sitwasyon mo. Alam mo, meron akong nakausap na doktor. Ang sabi niya, ang kailangan mo lang gawin, mag-aral ka ulit, mag-attend ka ng mga seminars, ng mga workshop, para lang mabalik mo yung lisensya mo. Para lang pwede ka ulit na maging doktor. Mag-aral ka ulit, RJ. At alam mo, kapag nakumpleto mo yung CPD units mo, pati yung mga workshops mo, pwede mo ulit ma-renew yung lisensya mo sa pagiging doktor. Pwede ka ulit maging doktor, RJ. Huwag mo sayangin yun. Alam mo, Lynette, sa'yo ko lang narinig yan. I've actually lost all hope. Pero dahil sa sinabi mo, parang nabuhayan ulit ang pag-asa ko. RJ, habang nabubuhay tayo, meron tayong pag-asa.
gawin mo yan para sa sarili mo at para sa mga anak mo. RJ. RJ. Ano nangyari sa'yo? Nag-uusap lang tayo. Bakit parang natulala ka? Akala ko kasi, Lynette, Akala mo na? wala. Okay ka lang ba? Kasi nag-uusap lang naman tayo eh. May nasabi ba ako? Wala, Lynette. Salamat talaga sa advice mo. I really appreciate it. O paano? Ako naman. Dad. May I? Sure na. Enjoy, ah. Buti pumayag ka tumira sa bahay ni Dad. Yun na din kasi yung napag-usapan nila ni nanay bago sila magpakasal. Buti naman. We can now be one big happy family. I mean, hindi man ako nakatira kay Dad, pero tuwing may okasyon, andun ako sa inyo. Harry, mahirap bang kasama yung daddy mo sa bahay? Well, matagal ko na kasi siya hindi nakasama. Pero what I remember is that he doesn't like mess. He's very well ordered. Medyo OC. Sana magkasundo kami, no? Ano ka ba? Magkasundo naman kayo sa hospital, right? So, magkakasundo rin kayo niyan sa bahay. Kung masunurin ka sa hospital, hindi maging masunurin ka na lang rin sa bahay. Ganon si Dad. Ang gusto niya lang naman is susunod ka sa kanya. Parang hindi ko yata kayang sumunod palagi, ah. At hindi ba dapat malaya ka na gawin kung anong gusto mo? Well, baka dun kayo magkakaproblema.